Tinawag mga kapatid na sinungaling ng Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy Go Away, si Commodore J. Tariela, dahil sinabi nga mga kapatid ni Commodore J. Tariela na hindi daw lumalapit ang ating mga barko dito sa mga teritoryo ng China at ang China ang lumalapit sa atin para gawan tayo ng mga masama. Pero dito mga kapatid sa post ng Chinese Embassy, dito ay inisa-isa nila yung mga insidente na kung saan lumapit daw mga kapatid ang ating mga vessel, ang ating mga barko sa kanilang mga isla. Well, pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito'y post mula rito sa Chinese Embassy Manila. Basahin natin to mga tol at bigyan natin ng reaction and commentary at the same time. Ay tingnan natin mga kapatid kung ano yung sinasabi nila na nagsisinungaling daw si Commodore J. Tariela mga tol. Ayon kasi rito sa post ni Commodore J. Tariela na kanila rin namang kinapi, no? Nirepost mga kapatid, no? Sabi rito, to inform the Filipino people, especially in light of Senator Cayetano's concerns that we are not being fully truthful with our fellow citizens, let me clarify that the Philippine Coast Guard vessels never approach any of China's illegally reclaimed and occupied maritime features across the West Philippine Sea unless the Honorable Senator believes that Bajo de Masinloc, Escoda Shoal, Ayungin Shoal, and Pag-asa Island are rightfully Chinese territory. So napakalinaw naman mga kapatid. Sinabi dito ni Commodore J. Tariela, kasi ang sinasabi mga kapatid tayo daw ang lumalapit kaya tayo wina-water cannon. Yung sa Vietnam at saka sa ibang bansa, hindi naman daw tayo lumalapit doon kaya hindi tayo nawa-water cannon. Pero dito sa China, tayo daw ang lumalapit. Kumbaga tayo nga ang nagsisimula, tayo ang nag-i-insist na o i-water cannon nyo kami, parang ganon mga tol. Parang ganon lang naman, no? Pero syempre, tatandaan natin mga kapatid na hindi naman tayo tumatawid beyond doon sa ating 200 nautical miles maliban na lang kung pupunta tayo doon sa mga teritoryo nating lagpas na katulad na halimbawa ng Pag-asa Island, which is napag-usapan na rin natin yan ng maraming ulit na meron tayong legit, lehitimong pag-aari dyan mga kapatid, no? Sabi rito, on the contrary, it is the PRC that constantly engages in harassment and dangerous maneuvers close to the Philippine occupied features and waters. It is up to the Honorable Senator whether he chooses to believe PRC talking points filled with falsehoods or the Philippine Coast Guard personnel and independent journalists who present clear and incontrovertible evidence, photos, videos, and verifiable records. Not unless ka lang daw mga kapatid kung naniniwala si Senator Cayetano na ang Bajo de Masinloc, Escoda Shoal, Ayungin Shoal, and Pag-asa Island are rightfully Chinese territory. Maliban lang kung naniniwala si Senator Cayetano na talagang China ang nagmamay-ari dito sa mga nabanggit na to na features mga kapatid. Kasi nga sinasabi rito ni Commodore J. Tariela, hindi tayo lumalapit doon sa mga teritoryo ng China. Ngayon, dito, however, let me just note, we never venture closer to feature occupied by Vietnam, Malaysia, and especially Panganiban Reef and Zamora Reef because such is responsible and neither grounded in the 2002 ASEAN-China DOC nor aligned with Philippines' interests. Likewise, the Vietnamese and the Malaysian accord as the same treatment. Hindi rin sila lumalapit. The PRC is the only party to the South China Sea dispute not respecting the provisions of the DOC and of the UNCLOS. The Honorable Senator's statement simply muddles the issue, which whether intentional or not makes China very happy is our political leaders doubt our own rights and actions. I cannot understand why it is so difficult for the senator to clearly and unambiguously
call out PRC aggression. Mr. Senator, in case you missed last week's developments or your staff failed to brief you, the most recent MDA flight was challenged by a PLA Navy warship at a distance of 48 nautical miles off the coast of Agno, Pangasinan. Okay, so eto, basahin natin yung post nitong Chinese Embassy. Sabi rito ng Chinese Embassy, Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy, go away. Jay Tariela, you are lying again. Nagsisinungaling daw si Jay Tariela. First, you claim that Philippine Coast Guard vessel never approached any reefs administered by China. That's not just inaccurate. It is brazenly detached from reality. Hindi lang daw inaccurate, kumbaga napakalayo daw talaga sa katotohanan. Sa madaling salita, sinasabi rito ng Chinese Embassy na lumalapit ang mga Philippine vessels o PCG vessels dito sa mga area na pinamumunuan na o nasasakop na ng China. Eto, nagbigay sila ng mga example. In 2025 alone, no, PCG aircraft approach islands and reefs of Nansha, Cundao. Ano ba yung Nansha, Cundao, mga kapatid? Ang Nansha, Cundao, ito yung Spratly Island, mga kapatid, no? Ngayon, ang Spratly Island ba ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas? Yung iba wala. Yung konti lang, partially lang. Ngayon, yung Nansha, Cundao, mga kapatid, yan ay Chinese name para sa kabuuan nitong Spratly Archipelago, no? Geographically, no, about 60% to 70% of the Spratly Islands, the Kalayaan Island Group, mga kapatid, ay nasa loob ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone o yung EEZ natin. Ngayon, kiniklaim ng China, mga kapatid, etong buo, no, entire group based on historical rights nila, mga kapatid, o yung historic rights, which is alam naman natin yan ay pinawalang bisa na o pinawalang in-invalidate na, mga kapatid, ng 2016 arbitral ruling na sinasabing walang basehan o no basis. Tatandaan natin yan, mga kapatid. Ngayon, sabi rito, roughly 250 times daw, including 3 overflights directly above Meiji-jiao and Nanshu-jiao. Again, mga Chinese name yan. Ngayon, eto, mga kapatid, meron kasi akong kodigo rito eh. Ano ba yung Meiji-jiao, no? Ang Meiji-jiao, mga kapatid, eto yung Mischief Reef. No, kung naaalala ninyo, yung Mischief Reef, yan ay low tide, elevated na talagang tubig lang yan, mga kapatid. Nilinaw na rin yan ni Senator Marcoleta. Talagang hindi nga nakikita yan kasi katubigan yan. Yan ay tinayuan lang ng China ng artificial island nila. At sabi nga ni Senator Marcoleta, o sana makinig yung mga DDS dyan. Sabi mismo ni Senator Marcoleta, kahit magtayo pa ng Great Wall of China, ang China dyan, sa Pilipinas pa rin yan. Sabi mismo yan ni Senator Marcoleta. Ngayon, etong Mischief Reef, mga kapatid, ito ba ay nasa loob ng ating exclusive economic zone? Ang sagot, yes. Tanong, ito ba ay island? Ito ba ay bato na nagge-generate ng 12 nautical miles territorial sea? Hindi. Kasi dagat lang yan, tinayuan lang yan ng kanilang artificial island, which is alam naman nating illegal. Bawal, mga kapatid. Tatandaan natin yan. Sabing ganon, the tribunal specifically ruled that Mischief Reef is a low tide elevation, submerged at high tide, lumulubog, mga kapatid, located on the continental shelf of the Philippines. Currently reality, despite being in the Philippines EEZ, it is occupied by China and has been transformed into a massive artificial island and military bases. Tanong, mga kapatid, may karapatan ba dyan ang China? Wala, kasi nga dagat yan. At sa batas, mga kapatid, ang dagat ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Walang isla dyan. Walang island dyan. Kung ano man yung island na nandiyan ngayon sa Mischief Reef, yan ay artificial. Hindi yan kinikilala ng batas, hindi yan kinikilala ng international law. In original, dagat yan, tinabunan ng lupa kaya nagkaroon ng island. Pero
on records, mga kapatid, dagat pa rin yan. Hindi yan kinikilala ng international law. Ngayon, ito yung inirereklamo ng China na lumapit daw dito sa lugar na to, mga kapatid, ang ating Coast Guard. No? Sabi rito, Mejijiao, Nanxiujiao, PCG vessels entered waters near Subijiao for 4 times, closing it to about 8 nautical miles in the first 45 days of 2026. PCG aircraft have already staged 22 airspace intrusions near the relevant island and reefs. Again, mga kapatid, ito yung inirereklamo ngayon ng Chinese Embassy. Ano ba yung Subijiao? Nitong nakalagay rito, yan, Subijiao, na 4 na beses daw nilapitan ng ating PCG. Etong Subijiao, ito yung tinatawag na Subi Reef. No? Tanong, nasa loob ba to ng exclusive economic zone ng Pilipinas? Ang sagot ulit, mga kapatid, ay yes. And technically, ito ay within territorial waters, no? Mga kapatid, the status, ito yung status niyan. Subi Reef is also a low tide elevation. While it is within the Philippines EEZ, the ruling it is actually within the 12 nautical mile territorial sea of Pag-asa Island. Mga kapatid, ito ay nasa loob ng territorial waters ng Pag-asa Island. Kasi alam naman natin na Pag-asa Island, mga kapatid, eto'y isla talaga. Island talaga yan. Hindi yan artificial island. So kapag isla, kapag island talaga, nagge-generate yan ng 12 nautical miles territorial sea. Though wala siyang EEZ, wala siyang exclusive economic zone na umaabot ng 200 nautical miles, pero meron siyang 12 nautical miles territorial sea. Ngayon, etong sinasabi nilang Subi Reef ay nasa loob ng 12 nautical miles territorial sea ng Pag-asa Island, mga kapatid. Ngayon, sino nag-o-occupy dito sa Pag-asa Island, mga kapatid? No? Ito ay inuukupa ng Pilipinas. Ngayon, mga kapatid, kung sinasabi ng China na lumalapit ang Pilipinas sa kanila, ito ay isa na namang panlilinlang, mga kapatid, sa atin. Lalong-lalo na doon sa mga naniniwala sa kanila. Sabi rito, 250 approaches, 22 intrusions, and 45 days. And you say never? That is deliberately distortion. In facts, are inconvenient, erasing them doesn't make them disappear. Parang ganito, mga tala, bibigyan ko kayo ng example. No? Pumasok ka sa bakuran ng ibang bahay. No? Ngayon, nilapitan ka nung bantay. Pwede mo bang sabihin doon sa gobyerno na sila yung lumalapit sa akin eh. Hindi naman ako lumalapit sa kanila, sila yung lumalapit sa akin. Tanong unang-una, anong ginagawa mo sa loob ng EEZ ng Pilipinas? 'Di ba? Ang Pilipinas, mga kapatid, may karapatan sa kabuuan ng EEZ niya. 'Di ba? Ngayon, yung sinasabi mong mga island, unang-una hindi naman kinikilalang island talaga yan dahil artificial island yun. My goodness. O ngayon, sino pinaglololoko nila, mga tol? Sabi rito, mga kapatid, no? Second, you insist that China is the only party to the South China Sea dispute not respecting the DOC and UNCLOS. That accusation collapses under even casual scrutiny. Philippine personnel have repeatedly attempted to occupy uninhabited features such as Qianshandao, yan, and Xianbinjiao, violating Article 5 of the DOC. A Philippine vessel has been illegally grounded at Renaijiao for 26 years, a quarter of a century, of fail a compliance in direct contradiction of the DOC. Then there was the unilateral arbitration launched in bad faith and weaponized politically. It is inconsistent with the DOC and the UNCLOS. Ngayon, ano ba yung Renaijiao? Ito yung Ayungin Shoal, mga kapatid, no? Yung Renaijiao, yung Second Thomas Shoal o yung tinatawag nating Ayungin Shoal, andyan dyan yung BRP Sierra Madre, mga tol. Ngayon, sabi rin mismo ni Senator Marcoleta, yan ay atin. Sa Pilipinas yan, mga kapatid, malinaw. Sa Pilipinas yan. Ngayon, nasa loob ba yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas? Yes. The status, mga kapatid, the tribunal confirmed this is a low tide elevation located roughly 105 nautical miles, mga kapatid. Ganun lang kalayo yan mula sa atin from Palawan.
105 nautical miles from Palawan. Tanong, pasok ba siya sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas? Oo naman. Pasok na pasok mga tol. 105 nga lang di ba? Ibig sabihin, meron pang 95 nautical miles pa bago lumagpas. Di ba? As such, it generates no maritime zones kasi nga wala namang island dyan mga tol of its own and belongs to the Philippine EEZ. Ngayon, ito ay inuukupahan na ng Pilipinas noon pa man, noong 1998 pa, nung isinadsad dito dati ng dating Pangulong Erap, inutos niya na isadsad dyan, etong BRP Sierra Madre mga kapatid. No? Ngayon, ito ay pinipigilan at ito ay kinokontra nga nitong China at nakalagay nga rito mga kapatid sa kanila, Philippine vessel has been illegally, sabing ganon, illegal daw mga tol. Etong Philippine vessel na to, which is the BRP Sierra Madre, doon sa sa lugar na yan, nakasadsad. Sabing ganon na illegally. Yan ay nasa loob ulit ng ating exclusive economic zone. Okay? So sabi rito, you can't even tell the difference between an EEZ and territorial sea, and you want to talk about the DOC and the UNCLOS? Invoking the DOC and UNCLOS while ignoring their core obligations is not principle, it is opportunism. Ngayon, again, sabi ulit ni Senator Marcoleta, mga kapatid, tatandaan ninyo yung Renay Jiao is part of our EEZ. Sa Pilipinas yun, mga kapatid. Third, you paint Philippine ships as perpetual victims of bullying, yet omit how frequently they sail provocatively close to China's islands and reefs. Tensions do not rise out of thin air. They are manufactured by repeated provocation. If China were acting recklessly or indiscriminately, every claimant would be in constant crisis. But they are not. Wow, ang yabang no? Why only the Philippines has problem? O sabi rito, third, no? Kinukulayan daw natin ang ating mga barko bilang mga biktima ng mga pangbubuli, pangaharas. And yet, tayo daw ang paulit-ulit na lumalapit provocatively doon sa mga isla at reefs ng China. Aba. Again mga kapatid, ang sinasabi nila rito is yung kanilang 9-dash line. Kasi nandoon lang naman talaga sa loob ng 9-dash line nila o 10-dash line yung mga sinasabi nilang artificial island at mga reefs. Wala yon mga tol sa loob ng EEZ ng China. Sa madaling salita, kung pagbabasehan ulit natin ang 2016 arbitral ruling, yan ay illegal. Dahil nga pinawalang bisa ng 2016 arbitral award etong 9-dash line o 10-dash line ng China. Ngayon, kahit bali-baliktarin natin to, no? Mali pa rin ang China dahil nagtayo sila ng artificial island nila sa bakuran ng iba. Ngayon sasabihin nila tayo lumalapit sa kanila at in the first place sila ang lumapit sa atin dahil nagtayo nga sila ng artificial island nila sa loob ng EEZ natin. Diba? Sila lumapit sa atin. Ang layo-layo nila mga tol Ang layo-layo nila. Nagtayo sila ng artificial island sa loob mismo ng EEZ natin. Ngayon kapag naglalayag tayo at napapadaan tayo doon sa mga artificial island nila, sinasabi nila tayo daw lumalapit sa kanila. Diba? Kita mo naman yan. Finally, some voices in the Philippines refuse to even acknowledge that a dispute exists while simultaneously pushing unilateral claims. That is not diplomacy. It is denial wrapped in nationalism. Yet, J. Tariela persists in this narrative, undermining diplomatic efforts for the sake of public theatrics. When posturing replaces problem solving, it is difficult to interpret the motive as anything other than calculated provocation. If you want a serious conversation, start with serious facts. Otherwise, spare everyone the performance, mga tol. Actually, mga kapatid, kahit yung mga pro-China, alam din naman nila mga tol, hindi lang talaga nila ma-accept at hindi lang nila ma-post kasi nga, kokontra yon sa gusto nilang sabihin, sa objective nila mga tol. Kokontra yon. Pero malinaw mga kapatid, kahit sa mga pro-China, na meron 2016 ruling. Pati rito sa mga teritoryong yan mga tol. Doon lang sa mga totoong land features, hindi kasama yung mga hindi kasama yung mga artificial island mga tol. Kasi yung artificial island di talaga kinikilala yan. Artificial nga yan Diba? Pero doon sa mga land features, talagang merong mga merong mga dispute pa yan at walang ruling diyan ang 2016 arbitral award. Walang ruling diyan.
But then again, mga kapatid, 'di ba? Yung mga pinagbabanggit dito ng China, katulad halimbawa nung Mischief Reef, Spratlys, 'di ba, yung Renai Jiao, yung Ayungin Shoal, malinaw na malinaw mga tol na ito ay nasa loob ng EEZ ng ating bansang Pilipinas, no? At talagang kung ikaw ay pro-China, kahit anong sabihin ng ating mga otoridad, hindi ka maniniwala sa mga sinasabi ng ating mga otoridad kasi nga pro-China ka eh. Doon ka talaga maniniwala sa kanila, 'di ba? Nakakalungkot man isipin pero wala eh. Ang Pilipinas ngayon ay nahahati dahil nga sa pagpapakalat ng mga propaganda nitong mga to, at sad to say maraming mga Pilipino ang naniniwala sa kanila, no? Nakakalungkot isipin 'yon, mga kapatid. Pero I hope, no, yung ating mga kasama rito dito sa ating YouTube at dito sa ating FB is mga Pilipinong bukas ang kaisipan, bukas ang diwa. Kahit i-search nyo pa mga tol, etong mga pinagsasasabi nila, Renai Jiao, Mischief Reef, no? Yan ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Mga low tide elevation yan. Walang isla dyan mga tol. Kaya hindi nila pwedeng angkinin yan dahil parte yan ng ating karagatan. Anyway, hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.